Hindi naman po na-baptize through water yung magnanakaw. Thank you po. Salamat din po, kapatid na Grace. Alam niyo po, ang Biblia nagtuturo na ang baptism ay kailangan sa tao na sumasampalataya. Kaya nga ang Katoliko, masyado naman pinalala yung aral eh. Pati bata, pinapabinyagan. Hindi naman dapat binyagan ng bata eh. Actually, huwag kayong magagalit, di po ako nang aatake. Sumobra naman ng Katoliko, pati bata, pinapabinyagan. Ang sabi po sa Biblia, sa Hebreo 5:13, basahin natin sa Tagalog at saka sa Hiligaynon. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Kaya ay ang tagsa-tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong, sang pagkamatarong kay bata siya. Bata, wala siyang ihibalo, wala siyang alam sa katwiran. Bata yun eh. Di kailangan binyagan yung bata kasi wala naman siyang alam sa katwiran. Ang binibinyagan yung matanda na makasalanan tapos nagsisisi, kailangan binyagan. 2:38 o 38 ng gawa. at sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang sinasabihan ni Pedro, yung mga nagkasala, matatanda na, kailangan magsisi, yun ang pinapabautismo. Basahin natin sa Hiligaynon. Kag si Pedro nagsiling sa ila, kinulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Hesukristo sa kapatawaran sang tanan ninyo nga mga sala. Kag magbaton ninyo, kag mabaton ninyo ang dolot sang Espiritu Santo. Yan utos yan sa sumasampalataya ng mga meron ng wisdom. Nakakaintindi na, hindi bata, hindi sanggol. Ngayon, sabi mo kapatid, prerequisite ba yon sa salvation? Hindi naman nagtuturo si Kristo ng walang kinalaman sa salvation eh. Siya may utos magbautismo eh. Kaya nga, ang mga Kristiyano nung una, pinabautismohan niya sa mga apostol. Basahin natin ang 4:1 ni Juan. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Ayun, mas maraming nababautismo ng Panginoong Jesucristo kaysa kay Juan. Ba't siya magbabautismo kung hindi requisite yun sa kaligtasan? Basahin natin sa Hiligaynon. Karon, sang nahibaluan sang Ginoo nga ang mga Fariseo nakabati nga si Jesus nagahimo kag nagabautiso sing madamo pangagitutunan sang kay Juan. O kita mo, mas marami siyang nababautismo ang kaysa kay Juan. Although, hindi naman siya personal na nagbabautismo, kundi inuutusan niya yung kanyang mga alagad. Tuloy natin sa 2. Bisan hindi si Jesus gid ang nagabautiso, kundi ang iya mga gintutunan. Ayun. Ang mga alagad, inuutusan niya magbautismo. Kung hindi requisite yon kapatid, bakit naman uutusan ni Kristong magbautismo? Requisite yon, kailangan yon sa salvation because that represents the washing away of our sins. 22:16 ng Acts of the Apostles. Sa Tagalog. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Kagkaron nga abala nagapadugay ka, indug ka, kag magpabautiso, kag manghugas sang imo mga sala,
nga nagapanawag sa iyang ngalan. Dahil talata sa Biblia, inuutusan ng tao na nagsisisi, mabautismuhan para mahugasan ang kasalanan. Kailangan yan, kapatid, patunayan doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Yun. Yung bautismo ngayon, nagliligtas yun. Kailangan yun sa kaligtasan. Basahin natin sa... Ang bautismo nga kaangay sini, karon nagaluwa sa inyo, hindi subo nga pagkuha sang higko gikan sa lawas, kundi subo nga pakiluoy sa Dios tungod sa matinlo nga konsyensya paagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Ang bautismo hindi para alisin yung mga meron kang sakit sa laman, ano? Meron kang buni, meron kang lepra o leprosy, o merong kalimbawa ay yung laman mo ay merong tawag doon yung psoriasis. Hindi yun ang layo ng bautismo, kundi para yung budhi mo matinlo nga konsyensya, kundi subong nga pakiluoy sa Dios tungod sa matinlo nga konsyensya. Ang bautismo ay isang paraan ng Diyos to cleanse our conscience. Kaya kailangan yon, kapatid. Ngayon, ang tanong nung kapatid, bakit yung magnanakaw? Paano naman babautismohan yung kapatid? Mamamatay na sila pareho, nakapako sila ron. Hindi dahilan yun. Halimbawa, ikaw naman, kapatid na Grace, hindi ka naman nakapako. Ano gusto mo, ipako ka o bautismohan ka? Mas gusto ko na bautismo kaysa ipako ako ron. Alam mo ba kung gaano katagal sila nakapako ron? 6 na oras mahigit nakapako. Hindi ka nga ipako, dumi pa ka lang ganun 1 oras, baka hindi ka makatagal nakapako ka pa, tumutuloy yung dugo mo, tapos ang sakit-sakit pa. Siguro, sabi ng Panginoon Kristo, magkatabi naman sila. Siya ang tagapagligtas Siya nag-utos ng bautismo alam nga naman sabihan niya yung magnanakaw, hoy, kailangan magpabautismo ka, bumaba ka dyan, pumunta ka kay Pedro, pabautismo ka. Alam ni Kristo, hindi na pwede yun, kapatid. Wala na, nung magkita sila, huling oras na nila. Kaya, nakita niya, sumasampalataya sa kanya yung isang magnanakaw. 2 kasi yun Yung isa, ayaw maniwala kay Kristo, tinutudyo pa nga nang-aasar pa Kung talaga ikaw ay kaanak ng Diyos, magkalag ka dyan, kalagan mo rin kami. Aming gano'n, Sabi nung isa. Pero yung isa sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, sa hiligay noon, pag nagsabat siya sa iya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, karon nga adlaw mangin kaupod ka nakon sa paraiso. Thou shalt be with me in paradise. Sabi niya. Without baptism, alam mo, kapatid, isa lang naman yun Wala namang pangalawa yun, kapatid. Baka isipin mo, ako rin hindi napapabautismo kasi yung magnanakaw di binautismoan papako ka naman sa krus. Kung ako naman ang pagpipiliin mo, gusto ko nang mabautismo kaysa papako ako sa krus. Ang Panginoon ay may konsiderasyon at saka meron kang dapat i-apply dyan, kapatid, no hay regla sin exception.